Nangyari ba sa inyo ito nitong nakaraang linggo? Habang nagda-dial ng numero ng telepono, bigla nyo itong nakalimutan? Naduwalas o natumba habang bumababa ng hagdan? Nabulol o nahirapang bumigkas ng mga salita? Ganyan talaga kapag tumatanda na. Magiging okay din ito kapag nakapagpahinga. Ang sakit na to ay kumikitil ng buhay ng 100,000 tao bawat taon. Ang cerebral infarction o stroke ay pumapatay ng mga brain cell kada 3 minuto mula sa sandaling magsimula ang mga sintomas. Kapag pinalampas ang golden time na 4.5 oras, hindi na ito maibabalik pa. Sa katunayan, isa sa bawat 3 nakatatanda na 60 taong gulang pataas kapag sinuri sa MRI ay natutuklasang mayroon ng asymptomatic na stroke. Musika, walang sintomas, walang sakit, ngunit nagsisimula ng bumara ang mga ugat sa utak. At ang mga taong may asymptomatic na stroke na ito ay may hanggang 4 na beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng malaking stroke. Sa sandaling ito mismo, maaaring may ugat sa isang bahagi ng inyong utak na tahimik na bumabara. Ngunit huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay 3 uri ng pulbos na maaari ninyong gawin sa inyong kusina nang hindi kailangan pumunta sa ospital o uminom ng gamot. Ibubunyag ko ang lahat kabilang na kung paano tinutunaw ng mga pulbos na ito ang mga baradong ugat at ang mga tunay na kwento ng mga taong bumalik sa normal, ang kanilang presyon ng dugo at nakaiwas sa panganib ng stroke matapos itong inumin sa loob ng 3 buwan. Kailangan ninyong panoorin ang video hanggang sa dulo para malaman kung ano ang 3 ito at kung paano ito pagsasamahin para sa pinakamabisang epekto. Ayan, magsimula na tayo. Magandang araw. Ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang propesor na 21 taon nang nagsasaliksik sa mga sakit sa cerebrovascular at nag-aalaga ng mga pasyente. Ang aking espesyalidad ay ang inyong pinakakinatatakutan, ang stroke at ang kalusugan ng mga ugat. Noong nagtatrabaho ako sa isang universidad na ospital dito sa Pilipinas, halos 200 pasyente ang aking sinusuri araw-araw. Ngunit ang pinakamahirap na sandali para sa akin ay hindi ang abalang oras ng klinika. Ito ay tuwing naka-duty ako sa emergency room. Ang mga pasyenteng dumarating ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Kadalasan ilang oras na ang nakalipas mula nang sila ay ma-stroke. Medyo may kakaiba po akong naramdaman pero akala ko po kasi magiging okay na kapag nagising ako. Nahiya po akong pumunta agad sa ospital dahil abala. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang ito mula sa mga tagapag-alaga, nadudurog ang aking puso. Mula sa mga 50s hanggang sa mga 80s, iba-iba ang kanilang edad ngunit mayroon silang isang pagkakatulad. Karamihan sa kanila ay mahilig sa matatabang pagkain at halos hindi kumakain ng gulay. Kapag pinalampas ang golden time, limitado na lamang ang magagawa naming mga doktor. Ang mga namatay na brain cell ay hindi na maibabalik pa. Sa bawat pagkakataong iyon na iisip ko, kailangan kong maging isang doktor na pumipigil sa sakit, hindi lang isang doktor na gumagamot nito. Sa libu-libong pasyenteng nakilala ko, may isang napakahalagang katotohanan na aking natutunan na nais kong ibahagi muna sa inyo. Ang stroke ay tila isang biglaang sakuna, ngunit sa katotohanan hindi ito totoo. Ang stroke ay resulta ng mabagal, napakabagal na naipon sa inyong pamumuhay. Tulad ng isang ilog na unti-unting umuukit sa isang bato, ang inyong pang-araw-araw na pagkain at mga gawi ay dahan-dahang binabago ang inyong mga ugat. Kung gayon, bakit nga ba bumabara ang mga ugat? Ipaliwanag ko ng eksakto sa medikal na paraan. Una, naiipon ang taba at mga dumi sa dugo. Ang mga ito ay dahan-dahang nagsisimulang sirain ang mga pader ng ugat. Dahil dito, ang ating mga immune cell ay dumarating upang ayusin ang nasirang bahagi. Hanggang dito, ito ay isang magandang bagay. Ito ay proseso ng paggaling ng katawan. Ngunit ang problema, ang proseso ng pag-aayos na ito ay nagdudulot ng pamamaga. Kapag paulit-ulit ang pamamaga, ang mga pader ng ugat ay unti-unting kumakapal at kumikipot ang ugat. Sa medikal na terminolohiya, ito ay tinatawag na vascular stenosis. Sa huli, ang ugat ay tuluyang nababarahan o isang namuong dugo na tinatawag na thrombus ang nabubuo na humaharang sa daloy ng dugo patungo sa utak. Sa sandaling yun, ang mga brain cell ay hindi na nakakatanggap ng oxygen at nutrisyon at nagsisimulang mamatay sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Ito mismo ang stroke. Kaya't binibigyan namin ng diin ang golden time
Matapos magsimula ang mga sintomas ng stroke, kailangan ninyong makarating sa ospital sa loob ng 4 na oras at 30 minuto para magamit ang thrombolytic agent. Ito ang tanging pagkakataon upang matunaw ang baradong ugat. Kapag lumampas sa oras na ito, wala nang silbi ang gamot. Dahil ang mga namatay na brain cell ay hindi na maibabalik pa. Ngunit sa tingin ninyo ba ang prosesong ito ay nangyayari sa isang iglap lang? Hindi po. Ito ay nangyayari ng napakabagal sa loob ng 10-20 taon. Kaya naman maaari itong maiwasan. Marami sa mga pasyenteng nakikilala ko sa klinika ay may high blood pressure diabetes o high cholesterol. Ang mga ganitong chronic na sakit ay mga paunang babala ng stroke. Ang mataas na presyon ng dugo ay nangangahulugang patuloy na may malakas na puwersa sa mga pader ng ugat. Ang pagkakaroon ng diabetes ay nangangahulugang sinisira ng asukal sa dugo ang mga ugat at ang pagkakaroon ng high cholesterol ay nangangahulugang naiipon ang taba sa mga pader ng ugat, ngunit maraming tao ang binabaliwala ang mga senyalis na ito. Iinom na lang ako ng gamot, wala pa namang sintomas kaya okay lang yan. Habang iniisip ito, ipinagpapatuloy nila ang kanilang dating paraan ng pagkain at isang araw bigla na lang silang babagsak, dadalhin sila sa emergency room. Oo. Sa mga oras na iyon, may sinasabi sa akin ang kanilang mga tagapag-alaga. Okay pa naman po siya kahapon. Ngunit ang sasabihin ko sa inyo ay ang katotohanan, hindi siya okay kahapon. Sa loob ng 10 taon, unti-unti nang bumabara ang kanyang mga ugat sa utak. Wala lang siyang nararamdamang sintomas. Kaya't ang mensaheng nais kong bigyang diin sa inyo ngayon ay ito, ang pag-iwas ay mas makapangyarihan kaysa sa paggamot. At ang susi sa pag-iwas ay nakasalalay sa kung ano ang inyong kinakain. Sa nakalipas na 20 taon, napakaraming research paper na ang aking nabasa at personal kong napatunayan sa klinika. May mga partikular na pagkain na naglilinis ng mga ugat, nagbabawas ng pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. At ang mga pagkain ito ay hindi espesyal o mahal. Maaring nasa inyong kusina na ang mga ito. Mula ngayon, isa-isa kong ipapaliwanag ang mga konkretong paraan. Pakiusap, makinig po kayong mabuti. Sa totoo lang, may personal na dahilan kung bakit ako nag-focus sa pag-iwas. 1 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Ginoong Antonio Reyes, 68 taong gulang na taga Cebu City. Matapos ang 30 taong paglilingkod sa gobyerno, ang kanyang kaligayahan ay ang pag-aalaga sa kanyang mga apo. Isang madaling araw habang papunta sa banyo, bigla siyang natumba. Iyon ang kanyang unang stroke. Sa kabutihang palad, nagamot siya sa loob ng golden time at halos ganap na nakarecover sa loob ng 1 buwan. Muli siyang nakapamamasyal sa parke, kasama ang kanyang mga apo at nag-eehersisyo tuwing umaga. Nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Nang siya ay pauwi, na sinabi ko sa kanya, kailangan ninyong baguhin ang inyong mga kinakain. Tumango si Ginoong Reyes. Ngunit hindi madaling baguhin ang nakasanayan ng isang tao. Sa unang 1 o 2 buwan, nag-ingat siya, ngunit naisip niya, okay lang siguro kahit 1 beses lang at bumalik siya sa dati. At pagkatapos ng 6 na buwan, dumating ang pangalawang stroke. Sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya at tiniis niya ito sa pag-aakalang magiging okay din mamaya, kaya pinalampas niya ang golden time. Pagdating niya sa ospital, ang kanyang kaliwang binti ay ganap ng paralisado. 1 buwan na lang ay kasal na ng kanyang panganay na anak. Inaasahan niya sanang makalakad sa araw na iyon. Sa araw ng kasal, kinailangan ni Ginoong Reyes na pumasok sa simbahan na naka-wheelchair. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang kanyang mga luha sa araw na iyon. Nagbago kaya ang lahat kung mas maaga kong naibigay ang mga konkretong paraan para baguhin ang kanyang kinakain. Ang konsensyang iyon ang nagpabago sa aking buhay. Mula noon, nagsimula akong mag-focus hindi lamang sa paggamot ng mga pasyenteng natumba, kundi sa pag-iwas para hindi na sila matumba sa simula pa lang. Mga kababayan, ang pag-iwas ay mas madali kaysa sa paggamot at ito ay higit na mas makapangyarihan. Kaya't sinimulan kong basahin ang mga lokal at internasyonal na research paper. Dumalo ako sa mga seminar tungkol sa preventive medicine at mga kumperensya sa ibang bansa. At pagkatapos ng paulit-ulit na pananaliksik, 2 malinaw na konklusyon ang aking narating. Una, ang mga ugat ay hindi humihina dahil sa edad.
Humihina ito dahil sa pamumuhay. May mga taong 80 taong gulang na malinis ang mga ugat at may mga 50 taong gulang na barado na ang mga ugat. Ang pagkakaiba ay hindi edad kundi ang mga gawi sa pamumuhay. Ikalawa, ang susi sa fundamental na pagpapabuti ay hindi gamot kundi pagkain. Siyempre, mahalaga rin ang gamot. May mga taong nangangailangan ng gamot para sa high blood, diabetes at high cholesterol. Ngunit ang gamot ay namamahala lamang sa mga sintomas. Ang tunay na nagpapagaling sa mga ugat ay ang pagkain. Upang patunayan ang teoryang ito, nagsagawa ako ng isang aktwal na clinical study mula sa aking mga pasyente, 100 tao na may edad 60 hanggang 75, lahat ay may high blood diabetes o high cholesterol ang sumailalim sa isang diet improvement program sa loob ng 3 buwan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga gamot, ngunit binago lamang ang kanilang kinakain. Ang resulta ay kamangha-mangha. Ang kanilang HbA1c ay bumaba ng average na 0.5%. Ang presyon ng dugo ay bumaba ng 10 mHg at ang masamang cholesterol LDL ay bumaba ng 20 mg DL. Ang mga resultang ito ay nakamit nang hindi dinadagdagan ang kanilang gamot. Ang mas nakakagulat ay ang resulta ng follow-up na MRI sa utak. Sa ilang pasyente, nakumpirma ang pagbuo ng mga collateral blood vessel sa utak. Ang collateral blood vessel sa medikal na termino ay tinatawag na collateral. Ito ay ang pagtubo ng mga bagong ugat sa paligid ng baradong ugat upang ang dugo ay makahanap ng ibang daan. Para itong isang bagong daan na ginawa para maiwasan ang isang saradong highway, ang ating utak ay may ganitong kamangha-manghang kakayahang magpagaling sa sarili, ngunit kailangan nating bigyan ito ng kapaligiran para magawa ito. Ang kapaligirang iyon ay ang tamang pagkain. Ang gamot ay nagbibigay ng agarang epekto. Kung mataas ang presyon, agad itong pinabababa. Kung mataas ang asukal, agad itong kinokontrol. Ngunit hindi kayang pagalingin ng gamot ang mismong ugat. Sa kabilang banda, ang pagkain ay mabagal magpakita ng epekto, ngunit nagdudulot ito ng fundamental na paggaling. Binabawasan nito ang pamamaga sa mga pader ng ugat, pinagagaling ang mga nasirang bahagi at lumilikha ng kapaligiran para sa pagtubo ng mga bagong ugat. Kaya ito ang aking idinidiin sa inyo. Mula ngayon, baguhin na ninyo ang inyong kinakain. Hindi pa huli ang lahat. Kahit sa edad na 70-80, ang mga ugat ay maaari pang gumaling. Kailangan lang magsimula ngayon. Ngunit mga kaibigan, may isang mahalagang tanong dito. Bakit kailangang nasaan yung pulbos? Pwede namang kainin ng sariwa o isama sa pagluluto. Bakit kailangang gawing pulbos at inumin? May 3 mahahalagang dahilan. Una, bilis NG absorption. Kapag ginawang pulbos, napakaliit ng mga particle nito. Ang maliliit na particle ay mas mabilis at mas maraming na-absorb ng ating katawan. Kahit pareho ang dami, mas epektibo ang anyong pulbos. Ikalawa, madaling itago at inumin. Kung itatago ng sariwa, madali itong masira o malanta. Ngunit kung gagawing pulbos, maaari itong itago ng 6 na buwan hanggang 1 taon. At kahit kailan, kahit saan, maaari ninyo itong ihalo sa isang basong tubig at inumin agad. Ikatlo, at ang pinakamahalagang dahilan ay ang pagiging tuloy-tuloy. Alam nyo ba kung ano ang pinakamahirap para sa ating mga senior? Ito ay ang regular na pag-inom nito. Sa unang linggo, masigasig pa. Hanggang 1 buwan naaalala pa. Ngunit paglipas ng 2-3 buwan, madali na itong makalimutan. Kung kailangan pang ihanda ang mga sangkap sa tuwing iinumin, masyadong abala. Kapag abala, madaling sumuko. Ngunit iba ang pulbos. Pagkagising sa umaga habang umiinom ng 1 basong tubig, magdagdag lang ng 1 kutsarang pulbos at tapos na. Wala pang 30 segundo. Pinababa natin ang hadlang para maging isang gawi. Ito ang dahilan kung bakit ang aking mga pasyente ay nagawang uminom nito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan. Dahil hindi mahirap, dahil hindi nakakatamad, kaya nila itong ipinagpatuloy. Kung mahirap inumin, hindi ito magtatagal. Kung madali itong inumin, magagawa mo ito habang buhay. Kaya't mariin kong inirerekomenda ang anyong pulbos. Kung gayon, ano nga ba ang dapat kainin? Mula ngayon, ibabahagi ko ang 3 pulbos na pagkain na nagpapagaling sa mga ugat sa utak. Ang 3 ito ay ang mga may pinakatiyak na epekto batay sa aking maraming taon ng pananaliksik at direktang aplikasyon sa aking mga pasyente.
Ang una ay ang pinasingawang luya powder. Mga kaibigan, pamilyar kayo sa luya, hindi ba? Ang luyang inilalagay sa pagluluto, ginagawang salabat at ginagamit sa iba pang putahe. Ngunit may isang mahalagang punto dito. Hindi lang basta luya, dapat ay pinasingawang luya. Bakit kailangang steam? Ang luya ay may sangkap na tinatawag na gingerol. Maganda rin ang sangkap na ito, ngunit kapag pinainitan ito ay nagiging syogaol. Ang syogaol na ito ay talagang napakagaling. Ang anti-inflammatory effect nito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang luya at mas mataas din ang antioxidant effect nito. At ang pinakamahalaga, ang epekto nitong pumipigil sa pamumuo ng dugo. Ang thrombus o blood clot ay ang direktang sanhi ng stroke. Ang syogaol ay mabisang pumipigil sa pagbuo ng mga blood clot na ito. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng Korean Society of Food Science and Nutrition, ang grupo na regular na kumonsumo ng pinasinggawang luya ay nakaranas ng average na 15% pagbaba sa lagkit ng dugo. Ibig sabihin, naging mas malabnaw ang kanilang dugo. Paano ito gawin? Napakasimple. Hugasan ng malinis ang luya, hiwain ng manipis, at steam sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos patuyuin sa araw, o gamit ang food dehydrator kapag ganap ng tuyo at malutong durugin ito ng pinugamit ang blender o grinder para maging pulbos. Ilagay sa isang lalagyang hindi pinapasok ng hangin at itago sa isang malamig na lugar at maaari itong tumagal ng 6 na buwan. Ang tamang dami sa isang araw ay 1 hanggang 2 gramo. Isipin ninyo bilang kalahating kutsarita. Kung masyadong marami, maaaring sumakit ang tiyan o magdulot ng pagtatae, kaya mag-ingat. Lalo na sa mga may mahinang sikmura o umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo, kumonsulta muna sa doktor bago ito inumin. No? Paano ito inumin? Ang pinakasimpleng paraan ay ihalo sa maligamgam na tubig at inumin bilang tsaa. 1 tasa pagkagising sa umaga nang walang laman ang tiyan at 1 tasa pagkatapos ng hapunan. Maaari kayong magdagdag ng kaunting pulot para mas sumarap. Maaari rin itong gamitin sa pagluluto. Kung ilalagay sa paksiw na isda o sinigang, sa halip na paminta matatanggal ang lansa at makakakuha pa kayo ng nutrisyon. Pwede ring iwisik ng bahagya sa mga ginisang ulam bago ito hanguin. Ang pangalawa ay ang aronia powder. Narinig nyo na ba ang aronia? Ito ay isang maliit na prutas na parang itim na berry. Sa loob ng maliit na prutas na ito ay may nakatagong napakalaking lakas. Ito ay ang sangkap na tinatawag na anthocyanin. Marahil ay narinig nyo na maganda sa kalusugan ang blueberries. Ngunit ang aronia ay may 4 hanggang 5 beses na mas mataas na anthocyanin kaysa sa blueberries. Ang anthocyanin ay ang pinakamahusay na sangkap para sa proteksyon ng mga ugat. Binabawasan nito ang pamamaga sa mga pader ng ugat, pinagagaling ang mga nasirang ugat at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. May isang pag-aaral na isinagawa ng isang medical university sa Poland sa loob ng 2 taon. 150 pasyenteng may high blood pressure ang pinainom ng aronia sa loob ng 12 linggo. Ang kanilang systolic blood pressure ay bumaba ng average na 11 mHg. Ang diastolic blood pressure ay bumaba ng 7 mHg at bumaba rin ng malaki ang kanilang mga inflammation marker. May isa rin akong pasyente na nakaranas ng malaking pagbabago. Si Ginang Elena Santos, na 10 taong gulang mula sa Pampanga. Siya ay isang negosyante na mahigit 5 taon nang umiinom ng gamot para sa high blood at high cholesterol. Inirekomenda ko sa kanya ang aronia powder at pagkatapos ng 3 buwan ang resulta ng kanyang pagsusuri ay nagpakita na ang kanyang presyon ng dugo ay bumaba mula 140 hanggang 120 at ang kanyang LDL cholesterol ay bumaba mula 160 hanggang 120. May sinabi sa akin si Ginang Santos, "Dok, mahigit 20 taon na laging mabigat ang ulo ko at nahihilo tuwing umaga pero ngayon nawala na yon. Hindi lang yon. Dati kapag umaakyat lang ako ng hagdan, hinihingal na ako at kailangan kong magpahinga sa gitna. Ngayon kaya ko nang umakyat hanggang 2 palapag kahit karga ko ang apo ko." Inirekomenda ko na rin daw ito sa kanyang mga suki. Ang ginawa ni Ginang Santos ay napakasimple lang. Tuwing umaga, 1 tasa ng plain yogurt, 1 kutsaritang aronia powder at kalahating kutsaritang pulot. Iyon lang. Inilagay niya ang lalagyan ng aronia sa kanyang mesa sa kusina at ito ang una niyang inaasikaso tuwing umaga. Hindi ito isang espesyal na bagay.
Ginawa niya lang ito araw-araw. Ang aronya kapag kinain ng sariwa ay masyadong mapakla. Kaya mas mainam na gawin itong pulbos at ihalo sa ibang pagkain. Ang inirerekomendang dami sa isang araw ay 5 hanggang 10 gramo. Katumbas ito ng 2 kutsarita. Ang pinakamadaling paraan ay ihalo ito sa yogurt. 1 kutsaritang aronya powder at kaunting pulot sa plain yogurt ay perpektong almusal na. Maaari rin itong gawing smoothie. Saging gatas at aronya powder sa blender ay masarap at masustansya. Ngayon sikat na rin ang aronya salt. Kung hahaluan ng aronya powder ang asin at gagamitin sa pag-ihaw ng karne, masarap na at nakakatulong pa sa kalusugan. At ang pangatlo, ang huling pagkain na ipapakilala ko ay ang turmeric powder o luyang dilaw. Ang dilaw na kulay ng curry ay dahil sa turmeric. Sa loob ng turmeric ay may sangkap na tinatawag na curcumin at itong curcumin ay gumagawa ng isang napakagandang bagay. Una, ang anti-inflammatory effect. Mabisang pinipigilan nito ang pamamaga sa mga pader ng ugat. Ikalawa, ang antioxidant effect. Pinoprotektahan nito ang mga ugat mula sa free radicals. Ikatlo, ang epekto sa pag-iwas sa blood clot. Pinipigilan nito ang pagdidikit-dikit ng mga platelet kaya naiiwasan ang pagbuo ng namuong dugo. May isang pag-aaral na inilathala sa Journal ng American Heart Association. Ang grupo na regular na kumonsumo ng turmeric ay nagkaroon ng 26% na pagbuti sa kanilang endothelial function. Ang endothelium ay ang panloob na pader ng ugat at kapag ito ay malusog, ang ugat ay nababanat at nananatiling malinis. Ngunit ang curcumin ay may isang kahinaan. Hindi ito madaling ma-absorb ng katawan. Gaano man kaganda ang isang sangkap, kung hindi ito na-absorb ng katawan, wala itong silbi. Kaya ibibigay ko sa inyo ang sikreto. Inumin ito kasama ng paminta. Ang sangkap na piperine sa paminta ay nagpapataas ng absorption rate ng curcumin ng 20 beses. Kung isasabay din ito sa magandang uri ng mantika tulad ng olive oil, tataas din ng malaki ang absorption rate. Ang paggawa ng turmeric powder ay simple lang din. Hugasan ng malinis ang turmeric, hiwain ng manipis at patuyuin sa food dehydrator. Kapag tuyo na, durugin ito ng pinugamit ang blender para maging pulbos. Ang tamang dami sa isang araw ay hindi dapat lumagpas sa 5 gramo. Katumbas ito ng 1 kutsarita. Kung masyadong marami, maaaring maging mabigat ito sa atay, kaya mag-ingat. Ang mga may gallstones ay dapat munang kumonsulta sa doktor. Meron akong isang pasyente na nasa 70s ang edad. Mahigit 10 taon siyang nagdusa sa pananakit ng kasu-kasuan sa tuhod, ngunit matapos uminom ng turmeric powder sa loob ng 3 buwan, sinabi niyang nabawasan sa kalahati ang kanyang sakit. Bukod pa rito, ang kanyang LDL cholesterol ay bumaba mula 180 hanggang 140. Ibabahagi ko sa inyo ang kanyang ginawa. Tuwing umaga, 1 kutsaritang turmeric powder, kaunting paminta at ilang patak ng olive oil ang kanyang inihahalo sa maligamgam na tubig at iniinom. Nung una, naninibago siya sa lasa, kaya nagdadagdag siya ng kaunting pulot, ngunit nang masanay na kaya na niyang inumin kahit wala ito. Ayan, para sa tanong na madalas itanong, kailan magsisimulang makita ang epekto? Sasagutin ko ito batay sa karanasan ng aking mga pasyente. Unang linggo, ang unang pagbabagong mararamdaman ay sa pagkahilo sa umaga. Marami ang nagsasabi parang mas magaan ang ulo ko ngayon. 1 buwan, unti-unting nagsisimulang bumaba ang bilang ng presyo ng dugo at asukal sa dugo. Karaniwang bumababa ito ng 10 hanggang 20 puntos. 3 buwan. Dito na nagsisimula ang tiyak na pagbabago. Kapansin-pansin ang pagganda ng mga resulta sa blood test. At nakikita na sa MRI ang pagbuti ng kondisyon ng mga ugat. Gagaan din ang pakiramdam ng katawan at magiging mas madali ang pag-akyat sa hagdan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy. Kung iinom lang ng 1 linggo at titigil, walang silbi. Kailangan itong inumin ng hindi bababa sa 3 buwan at kung maaari 6 na buwan o higit pa. Ayan, buo din natin. Paano pinakamainam na inumin ang 3 pulbos? Unang paraan, ihalo sa maligamgam na tubig. Sa umaga, bago kumain, ihalo ang kalahating kutsarita ng luya powder, kalahating kutsarita ng turmeric powder, at kaunting paminta at inumin. Pangalawang paraan, ihalo sa soy milk o gatas.
Isang kutsaritang aronia powder at kalahating kutsaritang turmeric powder sa maligamgam na soy milk ay masarap at malinamnam. Pangatlong paraan, ilagay sa vegetable smoothie. Kapag nag-blend kayo ng kale, spinach, saging at mansanas, magdagdag ng kaunting dami ng 3 pulbos para sa isang masustansyang almusal. Ang pinakamahalaga ay inumin ito araw-araw. Hindi makikita ang epekto sa loob ng 1 o 2 araw. Kailangan itong inumin ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan, 6 na buwan para magbago ang inyong mga ugat. Mga kaibigan, bago tayo magtapos, may isa pa akong sasabihin. May mga pagkakatulad ang mga taong nabibigo. Una, ang mga umiinom ng 1 buwan at pagkatapos ay tumitigil. 1 buwan na akong umiinom, pero walang pagbabago. Natural lang po iyon. Hindi nagbabago ang mga ugat sa loob lamang ng 1 buwan. Ikalawa, ang mga nagtatago ng lalagyan ng pulbos sa drawer. Kung hindi nakikita, nakakalimutan. Kailangan itong ilagay sa ibabaw ng mesa. Ikatlo, ang mga umiinom ng mag-isa. Kung hindi kasama ang pamilya, madaling sumuko sa gitna. Inumin ito kasama ng inyong asawa at mga anak. Kung iiwasan ninyo ang 3 ito, tataas ng malaki ang tsansa ng inyong tagumpay. Magtatapos na po ako. Hindi naman mahirap ang mga sinabi ko ngayon. Hindi po ba luya powder, aronia powder, turmeric powder? Tandaan lamang ang 3 ito. At uminom ng 1 kutsarita araw-araw. 1 kutsarita sa 1 araw ang magliligtas sa inyong mga ugat. 1 kutsarita sa 1 araw ang magpoprotekta sa inyong utak. 1 kutsarita sa 1 araw ang magpapabago sa inyong buhay. Madalas itanong ng aking mga pasyente, Dok, hanggang kailan ko ito dapat inumin? Ang sagot ko ay ito. Inumin ninyo habang buhay. Hindi po ito gamot, ito ay pagkain. Tulad ng pagkain ng kanin at pag-inom ng tubig araw-araw, inumin ito ng natural. Mahalagang gawin itong isang routine. Ilagay ang 3 pulbos sa isang lugar sa inyong mesa para ito ang una ninyong makita pagkagising sa umaga. Inumin ito kasama ng inyong asawa, paalalahanan ng isa't isa. Mahal, nakainom ka na ba ngayon? Ang isang salitang iyon ay lumilikha ng isang gawi. Ipaalam din ito sa inyong mga anak. Panoorin ang video na ito kasama ang inyong pamilya. Ang inyong kalusugan ay hindi lamang problema ninyo. Ito ay kaligayahan ng buong pamilya. Makilahok sa pamamagitan ng pag-comment. Ako simula ngayon mag-uumpisa na sa 1 kutsarita araw-araw. Kapag iniwan ninyo ang mensaheng ito, magiging lakas ito para sa isa't isa. Hindi kayo nag-iisa. Sa sandaling ito, maraming tao ang kasabay ninyong nagsisimula. Pagkatapos ng 3 buwan, ibahagi ang inyong mga pagbabago sa comments. Gaano kalaki ang ibinaba ng inyong presyon ng dugo? Gaano kagaan ang inyong ulo? Gaano kagaan ang inyong katawan? Ang mga kwentong iyon ay magbibigay ng pag-asa sa iba. Mga kaibigan, ang isang malusog na pagtanda ay hindi dumarating ng kusa. Ngunit hindi rin ito mahirap. 1 kutsarita sa 1 araw simulan na ngayon. Ang inyong utak, ang inyong mga ugat, ang inyong katawan ay tiyak na tutugon. Naway magkaroon kayo ng malusog at mahabang buhay.